So, nasa linya na po natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga. Si Joel Sueng. Live po kayo sa Radyo DCWG-TV. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel Mamueng. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Marami tayong Madaming paksain kay Chairman. Miro. Opo. Oo. Ano ba yung issue tungkol doon sa construction company na kapartner po ng Miro? Mukhang Tama po. ipatatawag daw po kayo ng Senado. Nandun po kayo may kahapon. Actually, Sir andun ba? Joel, Okay. nag-hearing na po kahapon. Okay. At na-clarify po, naliwanag yung mga maraming bagay. Katulad ng number one, pwede pa talagang construction company maging partner ng Miro system. Ang kasagutan po, pwede. Yan po yung inaalaw ng ating procurement law na pwede may construction company dahil sila po ang nag-provide noong financial aspect nung mismong joint venture. Yung technical kasi sa Miro po yun. Number one. Number two, yung sinasabi yung St. Timothy daw po ay blacklisted. Naku, hindi po. Nagkaroon po kami ng fact-checking, nagkaroon po kami ng malalimang investigasyon. Kahit po sa PICAB, kahit po sa DPWH, hindi po pala sila, mali po yung sinasabi na blacklisted. Wala pong blacklisting. Meron po silang presently 131 projects sa ating pong pamahalaan, ongoing, wala pong delays. And therefore, performance po nila so far sa DPWH ay maayos naman. Meron pong sinasabi na nasuspend na isang company, yung St. Gerald. Pero hindi po kasama ang St. Gerald doon sa joint venture Oo. St. Timothy Pro ang kasama. So medyo hindi po tama yung kumakalat na balita. Okay, kaya ano lang kasi Chairman off para sa mga ordinaryong mamamayan, anong ginagawa ng isang construction company sa isang automated election contract? Kaya Apo, siguro tama po kailangan nating mapaliwanag na capitalization lang ang kanilang poder dito sa kontrata na ito. Wala silang pakialam sa technical aspect katulad ng pagpo-provide, pagpo-produce at pagbibigay sa gobyerno natin ng automated election machine. Tama po kayo, Ma'am Weng. At ayan, lahat po yan ay care of Miro. In fact, naitanong ni Senator Coco Pimentel, ang ating minority floor leader, na bakit Miro naman, pagkalaki-laking kumpanya pala sa Korea, bakit hindi na lang sila lahat ang nag-capitalization dito? Ang kasagutan po kasi hindi pwede dahil meron po tayong 60-40. 60% dapat Pilipino at 40% lang ang foreign. So, yung sa joint venture po, tatlong local companies, ang 60% kasama po yung St. Timothy doon at 40% naman po ang Miro system. Basta absolutely kanila po ang lahat ng technical matters. Yon. So basically, ang sinasabi po ninyo Chairman ay nagkaroon ng tamang due diligence ang Comelec dito sa bago po pinasok at nilagda ng kontrata sa Miro Systems. Pati yung pag-check, background checking, vetting do sa lahat na lang kasama sa consortium. Ay opo, hindi po kami papayag din dahil siyempre gusto natin kung sino hahabulin natin sakali magkaroon ng problema, magkaroon ng kapalpakan dito, siyempre po kinakailangang maliwanag sa atin kung sino hahabulin namin na kumpanya at yun po yung purpose din talaga kung bakit mayroong 60% na Filipino-owned and therefore po, yun nga po, maganda rin na yung mismong kumpanya na yan ay maisama during sa pagdinig na gagawin pa rin ng ating Senado which is more or less sinabi nga po nila na dapat makausap din nila yung mismong St. Timothy para makapagpaliwanag din doon sa mga ibang katanungan. In the spirit of transparency siguro, Chairman, ilan ba ang kasama doon sa partnership? Consortium. Sa consortium. Ilang kumpanyang Pilipino yan? At anong industriya sila? Apat po lahat, Sir Joel. Ang pang-isa ay yung Miro at tatlo ay Filipinos. Yung dalawa po ay mga IT. Ang isa po ay yung pong, I forgot the exact name, pero sila po ang in charge daw po para sa mismong logistics. Kasi para doon sa pagmasigurado na lahat ng gamit nila, dahil yung po inirentahan lang natin ay makakarating sa pinakakasulok-sulukan ng ating bansa. At ang pangalawa naman po silang in charge doon sa Voters Education Information Campaign. Kasi nga kinakailangan ipaliwanag natin paano ginagamit ang ating mga makina, yung bago. At yung pong pangatlo, yun nga po yung St. Timothy, sa kanila po yung financial. Sila po yung lumalabas na may nagpakita na sila ay may malaking kapitalisasyon para kung sakali kayang pondohan ang papapagawa ng makina habang ito ay minamanufacture sa Korea sapagkat tatandaan po natin hindi naman po mag-a-advance na malaki ang gobyerno para bayaran yung mismo mga machine na atin pong ililis. Take note po, hindi po natin bibilin, rerentahan lang po natin. Wala namang kasamang beauty salon dyan. Joke lang po, joke. Hindi kaya ng capitalization yun. Okay. Magkano yung kapital na pinondo ng St. Timothy po dito sa consortium? Yung po kasi tinatawag na NFCC, more or less dapat yan ay 50% halimbawa yung contract price, yung dapat na
yung capitalization ng kumpanya, meron dapat 50% noong contract price. So kung ang contract price originally ay 19.8 billion, more or less dapat ay meron kang more or less mga 9 billion na capitalization. At sabi nga ni Senator Coco kahapon, parang mukhang dito sa Pilipinas, laging ang mga construction companies may ganyang amount ng kapitalisasyon. So yun po ang dapat na meron, at meron po sila na ganung amount. Although, para sa kaalaman din ng mga kababayan natin, nung magkaroon na po ng opening ng bid, lumalabas po ang pinakatawad sa atin ng Miru system ay 17.8 lang. So lumalabas po, nakatipid ang pamahalaan ng 800 million sa naging offer ng Miru kahit na sila ay nag-iisa lamang na kumpanya na nag-participate sa bidding natin. Alright. Chairman, kailan po sila, kaya ba nila, 110,000 po, di po ba, yung mga machines na ipoproduce ng Miru para po sa 2025 elections? Tama po ba? Tama po kayo, at yun po ay kaya po napaka-crucial. Yan pong procurement, sinigurado nating maayos in accordance with the rules. Yung COA mismo nagsabi, fair na fair ang nangyari sa procurement natin. Present ang media, citizens armed, lahat ng interest groups na saksiyan po nila ang bawat proseso ng ating procurement. Ngayon po, ang pinaka-crucial talaga, Ma'am Weng, Sir Joel, ay yung customization na tinatawag, yung pag-manufacture ng machine. Kasi nga po, alam nyo dito sa ating karanasan lagi, sa ating bansa, sa ating mismong ordinaryong buhay, pagka magde-demo, napakaganda. Talaga namang perfecto, halos yung makina. Kapag ka dinideliver na yung produkto, iba na yung performance ng makina. Kaya po dapat sa pagmamanufacture ng makina, ay lagi po natin itong obserbahan. May presence tayo ng media, citizens armed, interest group, COMELEC, para nakikita natin. Ang commitment po nila sa August po, kinakailangan makapag-deliver na August, September, makapag-deliver ng first 20,000 machines. Pagkatapos po, October, another 30,000 hanggang sa makumpleto po yung 110,000 bago mag-Disyembre. Sapagkat lahat po ng makinang yan ay mag-undergo pa ng testing. Testingin yan, oo. Opo, kasi testing yan. pagka ganyan mass-produce, Chairman, Yung nandun ng fault may mga lemon dyan May mga lalabas na lemon So dapat lahat Tama yan, po kayo. isa-isa. No? Yes po, at meron pa po tayong international certification na dapat ma-certify na ang sistema ay maayos, at at the same time meron pa po tayong tinatawag na source code review ng magagaling nating mga IT experts dito sa ating bansa. And sigurado, basta December po yung kanilang deadline para kumpletuhin yung 110,000 na makina. Dapat po, Okay. at again, dapat ma-test natin mabuti. Tama po si Sir Joel, ng matinding-matindi yung performance ng bawat isang makina sa 110,000 machines. Plus, syempre, malaki pong factor yung temperatura sa Pilipinas. Baka mamaya doon yan produced iba temperatura doon sa South Korea. Baka tumirik pag nainitan. Oo, yun. Nagkaroon yun na po, Ma'am Weng, ang Sir Joel, ang ating DOST, nag-undergo na po yan bilang parte ng procurement ng tinatawag na test, yung mga tinatawag na stress test. Kung halimbawa, sobrang ug-ug ng kinalalagyan o habang binubuhat papunta doon sa lugar, o kaya sobrang init na talaga namang ilang degrees, nakapasa po satisfactorily ito pong mismo makamakina. Huwag lang mabasa pag binahe mo sa bangka. naman. Hindi, pwede naman siguro. Di ba kayang gawing all-weather yan? Yung pong maski lalagyan, lublob natin sa tubig, gana pa rin. Opo, Sir Joel, Ma'am Weng, yung lalagyan, pag nakita nyo, napakaganda. Sir Joel, parang lalagyan siya ng baril. And therefore, imposible mapasok ng tubig. Kahapon po, dinemo po yung kahapon sa Senado, nakita mismo ng mga senador natin yung mismong makina. Lahat po yan ay brand new. Hindi refurbished machines ang ibibigay sa atin. In fact po, Ma'am Weng, Sir Joel, medyo sa ating palagay, risk talaga sa part din ng Miru. Dahil isipin nyo, pag mamanufacture ka na 110,000 machines, one time, big time, and therefore, may posibilidad na pagka-ayaw na ng komisyon, baka hindi kayo marentahan uli sa susunod. And therefore po, talagang ganun tayo ka-kumpiyansa na hindi magkakaroon, hindi sila magwawalang hiya o magkakaroon ng problema, sapagkat gusto nilang magpa-impress siyempre, gusto nilang magpakita, para sa susunod, pwede sila mag-participate din sa ating procurement. Kung hindi, baka wala naman mag-list ng ibang machine nila sa ibang bansa. Sana wala nang balakid. Tuloy-tuloy na sana ang preparasyon ninyo para sa 2025. Siguro, para hindi na magkaroon ng karagdagang kontrobersiya, tigilan muna natin ang pagtatanong tungkol sa eleksyon. Pero Sir Joel, alam niyo po, tama rin po yung welcome po yung mga Good. Maganda rin naman po yun. Question, problema, upang napapaliwanag natin. At number 2, para mas napag-iigi natin yung pagtingin dito at saka pag-manage.
Kasi kung lagi naman parang perfecto, para naman pong, para naman pong talaga maayos na maayos. Para yung mga duda ay nasasagot bago ang Naman, eleksyon, oo. di ba? Hindi Pero- yung- Tama po kayo. Siguro magandang matanong na rin natin, Weng, andito na rin si Chairman. Yung resolution of both houses number 7, Yes. binanggit po ni Majority Leader Dalipe na ididiretso doon po sa COMELEC. ano ba yun? Third reading na Pag ano na ba third estado? reading, Nag-third reading na second sila. reading, pag sila ay na third reading and final reading na po sa House of Representatives, ang plano daw po ng Kamara, ididiretso na sa COMELEC. COMELEC. Kasi ang idea ay nakuha na, kung pagbotohan ng majority ng House of Representatives members, kuha na nila yung sapat na bilang. So, hindi na kailangan ng Senado? Hindi na kailangan ng Senado. Pwede po ba yun, Chairman? Ano magiging disposition ng COMELEC dyan pagka dinala sa Alam inyo nyo- yung RBH 7? Alam nyo, Sir Joel, Ma'am Weng, nung una kong mabalita tayo sa DCWB pa talaga, nung Sabado, talagang gamutin na ako mahulog sa aking upuan at talagang napainom ako napalunok ako ng sobrang pagkalaki. Sobrang bigat po ng nakaatang sa ating balikat kapag po nagkaganyan. Hindi naman po pwede natin tanggihan sapagkat yun ay galing sa mismong kongreso natin. Masidhi po namin pag-aaralan yan at hindi ko po muna mababanggit sa inyo kung anong magiging aksyon natin. Titingnan natin. Wala pa po kasing precedent na ganyan. Wala pang Yes. nangyaring ganito. Oo. And therefore, maaaring sabi ko nga, maaaring dinadaanan lang kami para makapunta sa Korte Suprema kasi sa bandang huli, hindi po naman pwedeng dalhin pa ang kahit anong bagay ngayon Yes. sa Korte Suprema nang wala namang tinatawag na justiciable Yes. controversy. So kinakailangan may resolusyon ng isang ahensya ng pamahalaan katulad ng COMELEC na siyang dadalhin ngayon sa Korte Suprema. Pero po napakabigat po talaga dyan. Ako talaga namang katatapos lang namin doon sa People's Initiative na issue. Pero meron na naman pong panibago. Ano man po ang dahilan dito, siguro maganda na rin na magkaroon ng test case, Chairman, para once and for all magkaroon tayo ng jurisprudence galing sa Korte Suprema. Hindi Pwede, po ba na pwede, oo. kailangan nyo talaga magbotohan both houses, hindi separately, hindi jointly. So parang kung gagawin ng Kamara yung didirekta ng COMELEC, di binaliwala mo na naman ng Senado. Naiinip kasi sila sa Senado. Yun Bagal nga, daw eh. Ang oo. bagal. Yun Yun lang. po yung isang bagay naman na nakita kong, sabi nga, silver lining dito sa bagay na ganito. Yes. Kaya bagamat ito'y challenge na naman sa inyong komisyon, pero at least po, sabi nyo nga po, baka sakali magkakaroon na ng final ruling ang ating Korte Suprema sa bagay na yan para once and for all masettle and then magiging guidance natin sa mga susunod na issue kung may mga darating man ganyan. Alright, Chairman, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Good Thank morning. you po. Salamat po Sir Joel, Ma'am Weng, maraming salamat din po sa ating mga Ayan. kababayan. Kabalik Chair George Erwin Garcia. Oras